Mga kapatid, magandang araw sa inyo. Ito, mag-update po tayo sa isa na namang araw ng pagpapakita ng sitwasyon ng backyard natin sa ginagawa nating pag-aalaga ng manok. Mga malulusog na manok dito sa ating munting backyard. So ayan, may makikita kayong nakakiping na sinasabi. So tara, samahan niyo ako. Bagong lahat mga kapatid, mag-intro muna tayo mga kapatid. Magandang araw mga kapatid, magandang araw sa inyo. Ito, samahan niyo ako, maglathala tayo sa ating sitwasyon dito sa ating munting backyard. So maulan, magdamag, and then ito, magpakita tayo ng kalagayan. So ang makikita niyo mga video mga kapatid ay tungkol sa pag-aalaga ng manok, pagpaparami ng manok, pagbibigay ng mga karampatang lunas kung ang manok ay may sakit, mga diskarte sa pagmamanok, pamamaraan, update, tapos kung ano yung mga linyadang hawak natin. Ang manok po natin ay mayroong mga bloodline or may linyada. Hindi po siya yung pangkaraniwang manok na kagaya ng mga sinasaboy-sabuyan, yung malalaki, yung mga astrolops, mga white leghorn. Hindi po. Ang manok po natin ay game fowl or game birds. Mayroon po silang mga distinction na sinasabi. Mayroon siyang mga skill or yung mga ginagamit doon sa mga tournament mga kabrid. Pero tayo po ay hindi nagsusugal. Nag-aalaga lang tayo. So ayun mga kabrid, yung ating mga sisiw na bago. Yan siya. May 4 lang na sisiw to. So ang ginawa natin, tinuruan lang natin silang magpasisiw kasi nga stop breeding tayo ngayon. Mag-iisang taon tayo, isang taon, 2 taon mag-stop breeding tayo. Kasi nga ang dami na ng alaga natin. 61 piraso na lang sila. Namaramihan ako kasi ang bigat sa pagkain. Ang bigat pag ganyan ng kalalaki mga kapatid. Nabibigatan na po tayo. So ganun lang. Daily sharing. Kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng video mga kapatid, mag-like and share and subscribe po kayo sa ating mga pag-aalaga ng manok mga kapatid. So para lagi kayong updated and then matulungan niyo ako sa pagpapaunlad ng aking pag-aalaga mga kapatid. So depende pa rin kung in kaso mayroong blessing or marami tayong blessing sa pag-white, gagamitin natin ang sahod natin sa pag-white sa pagpapaunlad sa kanila. So ayan ang sibulik ko. Ito si Bulik, mabait si Bulik. Mabait po tang manok. Meron tayong manok kanina na sinaltik po tayo. Sinaltik tayo sa paa mga kabrit at medyo masakit, medyo hindi biro yung niya kasi namaga yung paa natin. Tapos ayun nga, napakabait naman ito nung ganito yun ganitong taon siya, ganyan napakabait. Tapos biglang nagbago nung nagpalit ng balahibo. Sinibalang siya ng kiliso na one half siya ng kiliso. Tapos 1/2 kiliso, 1/2 hats mga kabrit. Kiliso over hats yung line breed natin kombinasyon. So mayroon siyang behavior ngayon na talagang ang hirap niyang paamuhin na sinasabi. Pero dahil passion nga natin ang pag-aalaga mga kabrid, hilig natin at nag-aalaga lang tayo hindi para magparami. Nag-aalaga tayo ng may pagmamahal kasi hindi naman tayo nagsasabong mga kabrid. Tapos kung hindi naman siguro kung hindi naman totoo ang sinasabi ko na hindi natin to passion, hindi tayo magpaparami ng ganito karami. Hindi tayo magkakaroon ng mga 4 years old, 3 years old, 2 years old. Ayan, 7 months old ngayon. Ayun, 20 months old. May mga ganun tayo. Ito, 20 months old po ito. Mga kawante. 20 months old. Yan. Ano na yan? 1 year old. Si Bulik. So kung nakasubaybay kayo sa mga video ko, each one of them, kada isa po sa kanila is lagi ko pong binablog yan. Yung masasabi nyo kung paano ko nasasabing 6 months na yan, 7 months na yan, may linyada niyan, kombinasyon yan, saan galing yan, ayun, lahat ko po binabidyo. So yun lang ang laman ng Moslin ng mga video ko mga kawaiti. Ayan kawaiti, Boston sweater natin, 2 years old mga kapatid. So ayan nga, ang hirap ng ng sitwasyon pag maulan. Ayan, hindi makapag-vlog, hindi makapag-sit up ng maayos, hindi tayo palagak sa ating mga manok sa labas. Yan nakakiping. May 2 tayong nakakiping na manok. Tapos ito mga kabrid, sitwasyon natin. Hindi ako makapaglakad ng maayos kasi nga kumikirot yung paa natin. Ayan yan. Yan ang mga alaga natin mga kabrid.
medyo ano siya, medyo hindi magandang kalagayan natin kasi ano, maputik. Tapos ayan yung isa naman na manok natin, ilalagay natin sa mga designated din. Hindi kasi sila pwedeng pakawalan mga kabrid, yung mga inahin natin. Ayan tama mo. Hindi pwede silang pakawalan at mga sila, yung parang kahit babae, meron sa kanilang mga alpa-alpa, yung lagi silang nagcha-challenge mga kabrid, lagi silang laro. Talagang syempre may mga lahi ang manok natin, mga hybrid, ayaw nilang tumigil minsan, nahirapan lang kung magsaway. Kaya ang ginagawa ko, pag alam ko challenger na naman yung isa, si challenger ngayon ang tinatabi ko. Ayan ang dami nilang challenger mga kabrid ng mga inahin. Puro yan halos umaano. Pag hindi siya maanuhan ng lalaki, yung mga nakatali natin, lalabanan niya yan. Pero hopefully okay naman sila. Lagi ko lang tinatabi or ina-adjust ang kanilang cages kasi nga sa proseso natin, ang hindi lang natin pinapalit-palit ito yung breedcock natin, yung mga 4 years old natin, kasi talaga sila trained or talaga sila pinalaki ko sila or inalagaan sila ng pampalahi lang talaga sila. Ayan sila, pampalahi. So yan ang marami-rami ng saltik, marami-rami na yung saltik niya, yung mga pagpapahirap sa atin na sinasabi, kasi lahat yan nagdaan ng ilang bihis na pamamalo. Kilala ko na yan mga kabrid. Alam ko na konting galaw pa lang nila dahil sa tagal ng pagsasama namin. Lagi meron ako dyan na minsan pagkakain kami, andyan din siya sa baba, pinapasok ko din siya. Yung pagmamahal ba sa pagmamanok, minsan kinakausap, minsan lahat yung pagkatutok natin sa pagmamahal sa pag-alaga. Ayan, kilalang konting galaw lang nila, alam ko na kung may nararamdaman or may something na gusto sila. Nagpapalit ng balahibo, nagpalit na rin yung mga yan ng mga kaliskis nila sa paa. So ganun ang pag-aalaga mga kabrid. Ang pag-aalaga pala para sa akin isa siya, yun kung hindi mo iintindihin ang manok, hindi ka matututo. Kailangan mo talaga silang alagaan ng may pagmamahal, kasi mas magiging magaling ka sa pag-aalaga or pagpaparami pag sila ay inaalagaan mo ng may pagmamahal. Halimbawa yung sa sakit mga kabrid, hindi yan pag nakita mo alam mo ng sitwasyon kagaya ngayon walang mga vaccine ng manok natin mga kabrid, pero napakaliit ng chance natin ng losses kasi nga gumagamit tayo ng mga natural na antibiotic. Maalaga tayo pag kunting umulan lang ng 1 araw, 2 araw mga kabrid, antibiotic tayo niyan. Oregano ang ginagamit natin mga kabrid. Pag mayroon kang ginagamit na mga ganung bagay mga kabrid, hirap ang sakit dumapo sa manok mo. Madumapo man sila, kayang wisik-wisikin ng manok natin pag nag-aalaga ka ng laging ganon. Maintenance kasi natin yun, yung antibiotic na mga halamang gamot mga kabrid. Luya, oregano, malunggay, yan ang mga ginagamit natin na antibiotic mga kabrid. So by experience, epektibo talaga. Epektibo po ang paggamit ng mga natural na antibiotic. So sabi ko nga sa inyo, maraming pamamaraan. Depende sa kung saan kayo hiyang. Depende sa nagiging hiyang ang pag-aalaga mo pagdating sa paggamot. Depende sa sitwasyon o kalagayan ng backyard mo. Pag ganito pong may dumadaloy na batis dyan sa gilid, kabrid, pag may dumadaloy na batis yan, malayo ang manok mo maging dry mga kabrid. Kaya with feeding ako, kasi mas control ko sila mas control ko ang mga alaga kong manok with feeding. Tapos moisture ko mataas lagi. Pag madaling araw dito may hamog, yun ang ginagawa ko mga kabrid. So yan, si bulik, itong bulik na to lagi siyang ganyan. Yan, gumaganyan siya, kaya marami siyang views kasi lagi ko siyang pinapakita sa live stream, kasi parang nagsasalita ba siya na yan yan, gumaganyan siya lagi mga kabrid. Yan. Hindi mo magets yung gusto niyang sabihin. Lagi yan hanggang yan pag So ganun nga. Nagpapasalamat ako ang
pagpapasalamat ko is sana mabigyan nyo pa ako ng kunting suporta sa mga nakakapanood. Paki-like na lang po kasi malaking bagay. Sana mag-improve pa ako. I mean yung mga videos natin sana magkaroon pa ng may karagdagang views kasi sumahod tayo nakaraan kaya nga nakabili tayo ng mga doon ko naman linalagak mga kabit. Gusto ko pa kasing ma-improve, ipagpatuloy yung pag-aalaga. Gusto kong mag-breed, gusto kong magparami, gusto kong magkaroon ng mas maraming manok, gusto kong mamigay. Pero mamimigay ako pag marami na sila. Namigay tayo nung sa Bicol, namigay tayo ng 7 tig-isa't kalahating kataon mga kabrid na manok. Andun sila sa Bicol. Nag-share tayo, depende sa kalagayan natin. Pag maluwag, mag-share. Pag konti, tiyaga muna mga kabrid. Ganun lang. So, sa mga supporters dyan, maraming salamat sa mga patuloy na pagsabay dyan. Ito, pang araw-araw po na upload, pang araw-araw na update. Puro lang manok tayo. Kasi sabi ko nga kung titigil ako sa pag-white titigil na rin ako sa pag-aalaga ng manok. Malungkot mang sabihin, at the same time kasi sobrang nakakapagod mga kabrit. Sa totoo lang, to be honest, nakakapagod mag-edit tapos mag-alaga ng manok. Sa pag-aalaga ng manok, talagang kung mayroon kang 12 oras, parang maya-maya ka, hindi ka makagala Hindi kasi yung manok mo, ayan, mga 2 years old, pag yan mayroong mahirap mga kabrid, pang araw-araw ang dami kong i-repair, walang katapusan. Tapos pag-aalaga, mga sitwasyon, mga di inaasahan, mayroon pang magnanakaw, mayroon pang musang, ang dami kong kailangang i-adjust, tapos mag-i-edit pa. Sabi ko pagod na pero gusto ko pa rin mag-alaga. Ang passion, hindi mo naman pag talagang nasa puso mo yung pag-alaga ng manok, kahit mahirap yan, kaya. Pero hinihiling ko na sana kunting suporta sa ating mga video at gagalingan pa natin. Mas magiging tayo, informative na sinasabi. Mas magiging kapakinabang ang mga videos natin sa mga nagsisimula pa lang mga kapatid. So, maaring ito may baba na natin. Maaring ito na mga manok natin mailagay na natin doon. Tapos ito magiging pasyal na lang o gradas na lang din natin ito. Maraming plano si GPC, pero hindi ko kakayanin yan mga kabit kung walang mga suporta ng mga nanonood, kasi doon naman tayo kumikita o nagkakaroon ng pagpapakain sa kanila. So hindi naman kayang lahat ibigay ni GPC. So walang tamang diskarte kundi ang kasipagan lang mga kabit, ng taging puhunan, kasipagan lang sa paggawa ng video ng kahit ano-ano mga kabit. Basta ang pinapakita ko lang is totoo, tamang update lang, hindi ako nangangamba. Kaya ko siyang panindigan kasi totoo yung pinapakita ko mga kabid. So ayan mga kabid, maraming thank you sa patuloy na pagsabay, and then hopefully po mga kabid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan mga kabid. Thank you po.